Paano pa sasabihin? Pinabili lang daw ng suka. Dahil walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Ang inan to. Nauutal-utal pa. Binabasa mo na, nauutal-utal ka pa? Ay nang pa-drug test na kayo ni Abalos, oy. Ayan o, nationalist people NPC nasa iyo, NUP nasa iyo. Tapos lakas nasa iyo. Mantakin mo, ilang partido yan? 5 partido pinagsama-sama mo? Tapos nagmamalaki ka ngayon na kompleto kayo? Abay, gunggong. Tanga ka talaga. Sinong hindi makakabuo ng 5 partido pinagsama-sama? Ikukumpara mo yung 5 partido sa isang partido kung di ka ba naman bobo? Tangina, it's a no-brainer. Makakabuo talaga kayo. Sabi ko nga sa inyo, kulang pa yung kandidato nyo. Kumbaga, para kang si LeBron James. Kinuha mo lahat ng malalakas na player. Tapos hindi naman kayo nag-champion. Patay tayo dyan. Kaya nga kayo tinawag na alyansa eh. Isang grupo kayo eh, nagsama-sama. Tapos kung makapagsalita ka, walang nakuhang mga kandidato yung iba. Ang ina natural. Kumbaga, shinaping mo na, nasa iyo pera eh. Kumbaga, pupunta ka sa mall, pinagkukuha mo na lahat ng mga gandang items. Oo, yung mga class A na bato, ganyan, class A na cocaine. Pinagkukuha mo na lahat eh, dahil ikaw yung may pera. Natural, yung matitira sa iba, latak na. Pero, wag nating mamaliitin yung mga walang pangalan, yung mga bagito. Dahil yan yung mga totoong magseserbisyo. O, ano pa ang masasabi ni Bongbong? Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin... Napulot talaga, ano? Sa mga napulot nila, Bongbong, wala kang ipagmamalaki. 5 partido pinagsama-sama mo. Tangina mo, tanggalin mo lahat ng mga partido na yan. Tingnan ko kung makabuo ka ng 12. Sigurado ako, again, come 2026, the shift of political power in the Philippines will change. Tingnan natin kung ilan yung maiiwan sa'yo, BBM. Mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga lider na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Ha? Pwede ipagmalaki kahit kanino, gago. Wala nga, di nga namin alam kung ano mga pinaggagawa sa Senado ng mga yan, ng mga dating mga senador yan. Ang tagal ng senador ng mga nandiyan dyan sa'yo, putang ina, mahirap pa rin ang bayan. O, tas sasabihin mo na subok-subok ng mga magnanakaw yung iba dyan. Subok ng mga tanga. Subok ng mga nagpapalaki lang ng betlog. Si Lito Lapid, anong mga nagawa niyan? Bongbong, nasubok na. Ito sinungaling talaga eh. Sinungaling ka talaga. Pag tinanong mo si Lito Lapid kung ano nagawa na niyan, baka hindi rin niya maalala eh. Tapos ikaw sasabihin mo lahat yan, subok na? May nagawa na? Si Abby Binay, ngayon mo palang naging kandidato, anong nagawa niyan? Establish na ang Makati nung naging mayor yan. Sa bagay, sila Lacson, si Tito Soto, sigurado ako, marami ng mga panukala yan na hindi lang natin alam. Ayun na nga. Kaya hindi natin alam kasi walang epekto sa atin. Oo, baka sila lang nakikinabang. Ano pa? Kung kilatisin natin ng isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ang mga pambato para sa pagbabago. Nanto, minabasa na mali-mali. Pag ganyang kabobong presidente na yan. Anong klase? Sige pa. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. 8 po. Boring, no? Kaya na ang boring, no? Ultimong yung mga kandidato, wala nang imik, no? Kung ano nung pinagsasasabi nito? Ating mga kandidato ay veteranong senador. Palitan ko na lang, matagal ng senador kasi pag veterano baka akalain nilang hindi lang luma kundi matanda. Ay, nakakatawa. Oh, joke yun. Kung pinipilit niya talagang maging cool. Wala natawa.
Hindi maganda yung joke. Ulit. Ito po ang ating mga senador, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Pagpasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado ay wala na pong OJT. Hindi na mag-aaral. Alam nila ang trabaho. Alam na nila ang pangangailangan ng... Parang ikaw. Mantakin mo, presidente yung tatay mo ng 20 plus years. Ina niyan, maliit ka pa, presidente ng tatay mo, tinubuan ka na ng urmot. Presidente yung tatay mo. Putang ina, pag-upo mo, akala namin hindi ka na rin mag-OJT. Ang tagal mo ng gobernador. Ang tagal mo ng, naging congressman ka pa yata. Ang tagal mo ng senador. Akala namin pag-upo mo bilang presidente, akala namin wala nang kahirap-hirap because you've been there, sabi nga eh. Malacanang has been your home for 20 plus years. Putang ina, pag-upo mo, wala kang alam eh. Ganyan din yung mga yan. Wala na talagang OJT. Kasi pag upo pa lang, alam na nila gagawin nila. Pag upo pa lang, gagawin nila dyan, ang iisipin nila, paano ulit mananalo sa susunod na eleksyon, gano'n. Parang ikaw, pag upo nyo, putang ina, hindi kayo nagtrabaho. Pag upo nyo, ang ginawa nyo kagad, kung paano tayo mananatili sa kapangyarihan, katulad ng tatay mo. Ganun lang ang gagawin ninyo. Alam na namin yung mga ganyan. Sabi ko nga sa inyo, birds with the same feather flocks together. Pilipino, alam na nila ang gagawin nila upang gawin at ibdala. Ano ba? Alam na nila ang gagawin nila upang gawin at bla 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 bla. Ano yung to? Ano ba kasi kasi wag kasing babatak. Kapag ka mag-i-speech, wag babatak. Speech lang, inom lang ng tubig. Wag kasing kung ano-ano yung kinakana bago magsalita para hindi nabubulol. Sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. Alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Alam na nila ang gagawin nila upang gawin at ibdala sa ating mga kababayan. Tangina mo? Ay yabang-yabang mo? Ni hindi mo ma-articulate yung mga gusto mong sabihin. Gawin ang mga gagawin. Anong nagsasasabi nito ni Bongbong? Putang ina, kayabang-yabang mo, bulol ka. Para ka talagang yung kaaway ko nung elementary Putang ina, ang lakas mang asar tapos bulol. Ang kanilang pangangailangan. 7 naman ay nanggaling naman sa Kongreso na subok sa batasan. Andyan po ang mga Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kitang-kita po naman natin na ito lahat ay sanay na sanay, subok na subok. Siyempre, sanay na sanay. Subok na subok saan? Sa AKAP. Galing Congress. Subok na subok saan? Sa AIK, sa AKAP, sa TUPAD. Ang pinagmalaki pa nito. Loko-loko talaga. Subok at matagal nang nagpapakita ng galing. Hindi na bagito sa pagpanday ng mga batas. 4 ang nagsilbi sa kabinete, humawak ng cabinet rank na posisyon. Si Abalos, DILG Secretary. Si Tulfo, nag-DSWD Secretary. Lacson, ng Yolanda Rehabilitation Commission. Tolentino, siyang namuno ng MMDA. Ngunit, sa kanilang katungkulan, ay hindi lang po sila parelax-relax. Tingnan nyo po ang kanilang mga record at makikita po ninyo na sila ay nakagawa ng magandang pagbubuti para... Gandang pagbubuti? Tangina mo, Bongbong, tumigil ka na. Ano magandang pagbubuti? Tangina, Bongbong, tama na yan. Tangina, wag nyo nang paiinumin to, Magandang pagbubuti. Tingnan nyo daw yung mga record ng mga yan. Makikita nyo yung magandang pagbubuti. Ang inan to si Bongbong, parang loko-loko talaga. Tapos ang yabang-yabang mo.
Tapos nang aalipusta ka, putang ina, ibupuls ka. Alam mo, sa totoo lang, yung malalakas mang asar, yung malalakas mang alipusta, yun pa yung mga tanga. Pero ako malakas ako mang asar, pero hindi ako tanga. Minsan lang. sa kanilang mga kagawaran. Alam Magandang pagbubuti sa kanilang mga kagawaran. Tangina mo, Bongbong, tama ka na. Muhi ka na, gago. Kung ano-ano na pinagsasabi mo dyan, putang ina, papaluin ka na naman ng nanay mo. Sinabi ng wag malikot, ang likot-likot mo na naman. Sige, ano pa? nila ang government work galing sa kabinete. Hindi lang dada, pero gawa ang kanilang ipinapakita. They are not here to... Gago, mahiya ka. Si Abalos, wala nagawa yan. Putang ina niyan si Abalos, wala kang nagawa sa Pilipinas, ang hayop na yan. Ang kaisa-isang ang ginawa niyan, yung pambababoy niyan sa simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi siya mapapatawad ng Diyos dyan. Gago ka, pinromote mo pa yung demonyo. Okay lang, i-promote mo yung pero putang ina, i-promote mo si Abalos na puro kahayupan ang ginawa sa bagay. Putang ina, utos mo yan eh. Antayin ninyo yung karma nyong dalawa, ha? Antayin nyo yung karma nyo. Putang ina, si Abalos, alam mo ba? At saka alam nyo ba itong RTBM ninyo, itong live stream nyo na to, putang ina, kahapon puro negative comment. Ang papangit ng mga comment dito, puro tawa. Puro tawa, angry face, at saka negative comments. Putang ina, Bongbong. Pagtingnan mo, balikan mo, tas panoorin mo yung speech mo na yan, tas tingnan mo yung mga comment. Yung live comments, tingnan mo, urat na urat sa inyo. Oppose. They are here to propose. Tatlo ang naging gobernador ng malalaking probinsya. Alam nyo na, Manang Aimee, dito sa atin, sa Ilocos Norte. Gago, galit na galit sa iyan. Kunyari pa kayong dalawa. Tangina, tuwan-tuwa si Mangga. Inang mukha yan, Tangina, sige. Lukuhin nyo Pilipino, pukin ang ina nyo. Tangina nyo mga Marcos talaga kayo. Puros kayo mga satanas talaga. Inang mukha. Yeah. Tangina, mukha ng mangga sa sobrang manggagamit, Lito Lapid, Governor Lito Lapid ng Pampanga. At ang Governor Revilla ng Cavite naman. Bukod pa ron, kasama nila Hindi masaya si Paring Bong. Paring Bong, ba't mo pumunta dyan? Kaya mo naman eh. Sa totoo lang, Bong, kaya mo eh. Malakas ka eh. Ewan ko ba't sumama ka dyan. Tayo na huwag ka na sumama dyan. Umalis ka na dyan. Masisira ka dyan, Bong. Masisira ka dyan. Sinasabi nga niya, bubudots ka lang eh. Tapos, sumama ka pa dyan kay Bongbong. Pero okay lang yan, okay lang. Bawi tayo. Ito, magaling to si Bong Revilla. Maniwala kayo. Maraming panukalang ginawa to. Kaya nga mayabang to eh. Pag nagsalita to, ito yung mga ginawa ko. Ganun yan, mga kandidato. Magaling to. Kaya, ay, nako, sabagay. Wala rin siguro nagawa to. Kaya kita mo yung mukha niya, hindi rin siya masaya. Isa narinig niya kay Bongbong. Sabi niya siguro, putang ina mo, Bongbong, tama na yan. Pinapahiya mo na kami. ang tatlong naging city mayor. Binay, Abi Binay ng Makati. Tolentino ng Tagaytay. Abalos ng Mandaluyong. Walang silbi. Tangin na mo, Abalos, gago, wala ka nagawa sa Mandaluyong, tumigil ka. At wag natin kalimutan na Silan mo, Abalos, yung ngiwi. Pigilan mo, baka ngiwi ka na naman. Pucha, artista ka na. Balita ko, nagpatay ng comment section yung TV5 nung pinalabas yung, yung life story mo, Tangin na, walang nanood. Gago, nagsaya ka pa ng pera. si Tito Sen, Senator Soto, ay naging vice mayor din ng Quezon City. Hindi Si Tito Sen, hindi siya masaya. Sabi niya, tanginan to. Tanga nito. Pinagsasasabi nito. Piling po tayo nagkukulang sa boses ng kababaihan at maglalaban para sa karapatan ng ating kababaihan dahil 4 sa ating mga kandidato ay babae, pero itong mga babaeng ito ay palagay ko, mas matatapang pa ito kaysa sa mga lalaki na nandito ngayon. Kung sa'yo, sigurado ko mas matatapang pa sa'yo yung mga yan.
Mga abogado naman, Tignan mo yung mga tao, no, walang reaksyon. apat din. Apat ang abogado natin. Abalos, Binay, Cayetano, Tolentino. Si Amy nag-aaral din sa law school. At pinagtatalunan lang nila kung sino daw ang pinakamagaling at sino nanggaling sa pinakamagandang eskwelahan. Ngunit lahat yan ay magaling, lahat yan ay matalino, lahat yan ay ginamit na ang kanilang Buti kakayahan. pa sila mayroong tinapos, ikaw wala. Tangina, meron kang kaisa-isang tinapos, dinaya mo pa yata. Upang pagandahin ang Pilipinas. Kung itatanong naman natin, sila ba ay isa lang ang pinanggalingan? Tiga Maynila lang ba lahat? Tiga Luzon ba lahat? Hindi po. Dahil pagdating sa geographical representation, dalawa ang tiga Mindanao. Si Manny Pacquiao ng Bukidnon. Utangin na mo ka. Tarantado ka talaga. Kailan pa naging taga Bukidnon si Manny Pacquiao? Taga General Santos yan. Tanginan to, sinungaling. Napaka-sinungaling mo talaga. General Santos Sarangani. Yan po ang ang ni-represent ni Manny Pacquiao. Anong sinasabi mong Bukidnon? Di man taga Bukidnon yan. Bobo ka talaga. Wala kang alam, pati sa mga kandidato mo, binabago mo yung mga pagkakakilanlan nila. Manny Pacquiao, Jensan at saka Sarangani, ha? Ulitin natin na Manny Pacquiao, Jensan, Sarangani. Hindi Bukidnon. Tangin mo. Bobo ang puta, kaya yabang mo. Hindi mo alam kung ano yung pinagsasasabi mo. Walang yan. Lahat binabago mo eh. Sarangani at saka Jensan. Sarangani, Jensan, nagalit si Pacquiao. Sarangani, Jensan, gago ka talaga ng Bukidnon. Buti lang, kinurek mo. Si Erwin naman, lumaki sa Hindi, no? Manny Pacquiao mula sa Bukidnon. Ay, mali. Sarangani, Jensan. Ay, nanto sinungaling. Davao Oriental, sa Sulu, mga probinsya kung saan nadestino ang kanyang bayaning ama. Ang unang Vicente Soto ay naging senador na tiga Cebu. Ang nanay naman namin ni Amy, alam nyo naman, 100% waray. Yung magnanakaw. Nananay nyo, si pangalan nun, Imelda. Tawag dito, merong conviction ng graft and corruption and ill-gotten wealth. Okay. Yan ang lahi nyo eh. Alam naman natin pati na ang lolo ni Camille ay galing sa Iloilo. Yan po ang ating ipagmamalaki. Dahil po nauunawaan nila hindi lamang ang mga problema na hinaharap ng nasyonal, hindi lang ang mga problema sa taas, sa Senado, ngunit lahat po sila ay may karanasan sa local government, may karanasan sila sa executive. Lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan. Kaya't po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Bukod po dyan, tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Uy! Putang ina, wag mong pupuntahan yan, sir. Wag mong pupuntahan yung may bahid ng dugo dahil sa tokhang. Dahil putang ina yung tatay mo. Yung tatay mo ang pinakamagnanakaw na presidente. Yung tatay mo ang pinakamamamatay tao na presidente. Kaya wag mong pupuntahan yan, sir. Kapag ka ginugil mo yung pangalan ng tatay mo, lalabas lahat ng baho nyo. It's in the internet, sir. Kaya wag mong pupuntahan yan. Yan ang pinakamalaking pagkakamali mo. Yung puntahan mo yan. You do not have to compete with the Dutertes. Wala ka sa kalingkingan nila. Besides, sila nga ang nakabisto, nakasama ka sa drug watch list. Kaya wag mong pupuntahan yan. Tokhang, putang ina, yan lang ang yan ang isa sa mga pinaka nagustuhan
ng mga Pilipino kay Duterte. When you ask every Filipino in the streets or on the street, talagang sasabihin ng mga Pilipino yan na Tokhang maganda yun kasi naubos yung mga adik. Palibhasa Bongbong, galit ka sa Tokhang kasi naubos yung source siguro. Siguro noong mga panahon na inuubos ni Duterte yung mga pusher, putang ina, pati yung source mo naubos. Pati yung pinagkukuhanan mo baka nawala. Kaya galit na galit ka sa Tokhang. Umamin ka. O hindi mo naman dinideny na adik ka. Di ba? Tinatanong ka kung adik ka, di mo naman dinideny. Ayaw mo rin magpa-drug test. Utangin nang yan. Anong iisipin ng tao? Di adik ka. Yun ang iisipin ng tao. Kaya kagalit sa Tokhang kasi baka adik ka. Baka. Ano pa? Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Tangina, ang galing. Tangina, ang galing talaga ni Bongbong. Sako-sakong pera daw ang ibinulsa. Nino? Tangina, Bongbong, bagyo lang, wala kang alam. Hindi mo alam kung paano susolusyonan yung baha at bagyo sa Pilipinas. Putang, kung ikaw ang presidente ng Pilipinas nung pandemic, sigurado ko patay na lahat ng Pilipino sa sobrang kabubuhan mo. Paalala ko lang Bongbong meron po tayong krisis noong pandemya. Dahil sa pandemya, nagsarado ang ekonomiya. Ano ang ginawa ni Pangulong Duterte? Binigyan niya ng ayuda yung mga hindi makapasok sa trabaho, yung mga nawalan ng trabaho, yung mga na-stuck sa bahay. Nagkaroon ng sandamukal na mga COVID facilities. Nabayaran ng PhilHealth lahat ng mga nasa ospital na nagka-COVID. Maraming namatay, putang ina ka. Buong mundo maraming namatay, Bongbong. Hindi lang sa Pilipinas. Kung makapagsalita ka, kala mo naman sa Pilipinas lang marami namatay. Punta ka sa India, punta ka sa Spain, pumunta ka sa Japan. Ang dami ding namatay dyan sa Singapore. Pero, saradong ekonomiya. Tinan mo sarado ang ekonomiya. Walang perang pumapasok. Nakapagbigay ng ayuda si Presidente Duterte. Nangutang ba siya para sa ayuda? Hindi. Gumawa siya ng paraan. Gumawa siya ng pagkakakitaan para magkaroon tayo ng supplies. Ano yon? Bakuna. Libre nating nakukuha. Habang yung ibang mga bansa, katulad ng Amerika, nagsara. Hindi lalabas ang bakuna. Sa atin muna. Si Pangulong Duterte nakipagkaibigan sa mga bansa para makakuha ng bakuna. Maiturok. Putangin na mo. Pati ikaw nga, tinurukan Pati nga mga pamilya mo, tinurukan libre. Makapagsalita ka. Nagbibigay pa ng ayuda. Wala nang perang pumapasok. Nagbibigay pa ng ayuda si Duterte noon. First tranche, second tranche, third, tatlong tranche. Pucha yan, halos 3 taon. Nasarado ekonomiya. O ngayon, binuksan na ekonomiya. Binuksan na ekonomiya. Nung ikaw naging presidente, open na lahat. Bukas na mga mall, bukas na mga opisina, balik na sa normal ang mga tao. Pucha, yung ayuda, namimigay pa rin kayo? Namimigay pa rin kayo ng ayuda hanggang ngayon? Tapos na yung pandemya, namimigay pa kayo ng ayuda? Mga kumag kayo? Yun ang corruption. Paano mo sasabihin corrupt? Noong panahon ni Pangulong Duterte, tinaas ang sweldo ng pulis, tinaas ang sweldo ng sundalo. Namimigay pa ng ayuda. 10 taon yung passport, 10 taon yung lisensya. Yan ang presidente may nagawa. Nung binulsa yung sako-sako. Tangina, kung titingnan nyo yung mga relos ninyo, walang ganyang relos ang mga Duterte. Kung titingnan ninyo yung luho ninyo, walang ganyang luho ang mga Duterte. Pucha, ang sasakyan mo may back. Si Duterte, ang sasakyan niya normal lang. Tingnan mo sasakyan ni Duterte ngayon, pick up na itim lang. Magaling magturo ang magnanakaw. Oo, ganyan ang mga magnanakaw, magaling magturo ng mga ng iba para malihis sa kanila. Sabi nga kung sino yung unang nagsabi na mabaho, siya ang umutot. Ano pa? Ano pa sasabihin? Puta, fake news, di ba?
Fake news, ha? Sabi nga, binulsa daw ang sako-sakong pera. Putang ina. Nahiya naman kami sa inyong dalawa ni Martin Romualdez. Mali-maleta yung pera na di umanong buhat-buhat ni Martin Romualdez dyan sa Okada. Tapos, ikaw nakakuha ka ng 2 tonelada na droga dyan sa Alitagtag, tapos nabawasan ng 1 tonelada. Saan napunta? Noong panahon ni Duterte, wala nakukuhang ganyang mga droga. Noong panahon mo, sa kaliwat kanan yung nakukuhang ganyang karaming droga, pero wala nahuhuling drug lord. Buti pa kay Duterte, may namamatay na drug lord. Pero sa'yo, ni isang drug lord, walang nahuhuli. Kaya wag mong ipakumpara. Wag mo ikumpara, BBM. Ang daming highway na nabuksan ni Pangulong Duterte. Halos lahat ng airport na paganda niya. Tangina, ikaw bongbong sa panunungkulan mo, 3 taon wala ka pang naaayos. 3 taon lang actually matino yung Pilipinas ni Duterte. Yung remaining 3 years niya, putya nandiyan dyan sabog ng bulkan, lindol na malakas, Category 5 na bagyo ilan. Pero marami ba namatay na Pilipino? Wala. May naghirap ba ang Pilipinas? Hindi. Ay nasa'yo nga ilan pa lang yung kalamidad mo. Simpleng habagat na ulan pa lang Kumakamot ka na sa ulo, hindi mo na alam ang gagawin mo kung makapagsalita ka. Kala mo perfect ka, sir. Perfecto ka. Oh, ano pa? Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard. Gago! Ba't binawasan mo yung budget ng AFP? Bakit from 50 billion na hinihingi nila, bakit ginawa mong 35 billion? Di sana kung talagang gusto mong manalo tayo dyan sa South China Sea, putang ina, hindi mo sana binawasan ang budget ng armed forces ng modernization. Bobo. Nagsasasabi mo. Tarantado ka. Sa totoo lang, si Duterte nga, buti nga si Duterte, tinaas yung sahod ng mga sundalo. Ikaw, putang ina, pinaghulog nyo pa yung mga sundalo, 3,000 mahigit para sa pensyon nila, pagtanda nila. Tapos kung makapagsalita ka, akala mo mahal na mahal mo bayan, mahal na mahal mo mga sundalo, ulul. It's the other way around. Naharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta Wala ang propeta. Ito maganda. na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Bongbong, putang ina, ang kapal ng mukha mo. Alam mo naman pala na ganyan si Pastor Apollo Kibuloy. Bakit ginamit mo yung resources niya? Bakit tinanggap mo yung perang galing sa kanya? Bakit ka nagkamal ng mga tulong mula sa kanya kung alam mo naman pala na ganyan siya? Bula ang propeta. Bakit senador ka pa lang? Punta ka na ng punta sa Kingdom of Jesus Christ para manghingi ng suporta niya. Bakit kinakain mo yung pagkain na hinahain niya sa'yo? Bakit nung kampanya, wala kang inaatinan na mga debate dahil basura tingin sa'yo ng media, bakit doon ka sa SMNI naghingi ng suporta? Nung rally nyo sa Tagum, kaninong bus yung ginamit mo para tulugan, pagpahingahan ng pamilya mo? Di ba kay Pastor Apollo Kibuloy? Bakit mo kinukuha o bakit mo ginagamit yung resources niya kung masamang tao naman pala siya? Anong tawag sa'yo, Bongbong? Bula ang propeta naman pala, bakit ka lapit ng lapit sa kanya? Bakit humihingi ka ng tulong sa kanya? Tanungin kita, anong nagawang mali sa'yo ni Pastor Kibuloy? Anong nagawang mali sa'yo? Lahat ng hiling mo ibinigay niya. Yung diyan sa sa hotel na diyan sa hotel na debate na ang dami-dami mong bitbit na julalay. Magkano yun? Binayaran lahat ni Pastor Apollo Kibuloy yung niyan, yung head count ng mga yan.
Milyon-milyon, daang-milyon yung kanyang ginastos sa entourage mo pa lang. Tapos yung mga resources pa niya na pinahiram niya sa'yo during your campaign. Dahil pinangakuan mo siya na itutuloy mo yung laban ni PRRD sa insurhensya. Ang kapal ng mukha mo, matapos mong makinabang, matapos mong kumamkam, matapos mong lunukin lahat ng tulong, putang ina, ito pang igaganti mo. Sasabihan mo pa ng masama, gago yung mga mukha mo sa wall nila doon sa Kingdom of Jesus Christ. Kitang-kita doon yung mukha mo. Humihingi ka ng suporta kay Pastor Apollo Kibuloy noon pa. Senador ka pa lang. Tinutulungan ka na niya. Anong nagawang mali sa'yo para ganyanin mo? Alam mo, ang magnanakaw, walang mga utang na loob yan. Katulad mo. Kapal ng mukha mo. Besides, presidente ka ng Pilipinas, presumption of innocence is inevitable. You are innocent until proven guilty. Nasa korte na, hinaharap niya. Buti pa nga siya, hinaharap. Ikaw, drug test lang, di mo maharap eh. Buti pa siya, hinaharap niya lahat eh. Nanay mo nga, convicted din eh. Ikaw, convicted ka din eh. Di ba? Kung makapagsalita ka, akala mo kalinis-linis ng pamilya nyo. Magnanakaw yung tatay mo eh. Mamamatay tao yung tatay mo eh. Di ba? Yung martial law ninyo, daming pinatay ng tatay mo. Nasa history books yan. Lahat ng kahayupan nyo. Ninakaw nyo lahat ng pera ng taong bayan tapos magsasalita ka tungkol sa nakaw. Kaban-kaban, sako-sakong pera ninakaw. Putang ina nyo, ang daming ninakaw ng tatay mo sa bayang Pilipinas. Huwag kang magsasalita tungkol dyan, Marcos. Putang ina, kung may pinakamagnanakaw na mga politiko sa buong mundo, kayo yun. Kayo ang mga magnanakaw sa bayang Pilipinas. Kaya lahat ng mga sinasabi mo, patungkol yan sa'yo. Itong mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika, wala na. Nalalaglag na isa-isa. Nakita mo yung ginawa ni Donald Trump doon. Sa Amerika, yung Department of Justice at FBI weaponized para targetin yung mga religious organizations, religious group para i-freeze yung mga assets nila. Di ba ganyan ginagawa mo? Di ba yan ang model mo? Di ba yan ang ginagaya mo? Oh, so ngayon, pagka napalitan na rin ng administrasyon, putang ina nyo, kung katulad ng ginagawa ni Donald Trump na binabalikan niya yung mga nang-abuso sa mga religious organizations, babalik din yan sa'yo balang araw. Putang ina, Bongbong, kailangan bilisan mong pagtakas sa Pilipinas. Babalikan ka lahat ng mga kahayupang pinaggagawa mo sa bayang Pilipinas. Ano pa? Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Pogo? Tangina. Alam mo yung mga kasama mo dyan? Nababalitaan may pogo. At saka, huy, tumigil ka ha. Yung pogo, galit na galit ka. Pinatalsik nyo yung pogo. Pero pinalitan nyo naman ng mga online na sugal. Online na sugal na ang apektado mga Pilipino. Katulad ng sinasabi ko, yung pogo, ang binibiktima niyan, mga Chinese din. Pero itong mga bagong sugal ngayon na nagkalat, ang binibiktima niyan, mga Pilipino na. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Ayun na nga, ang Diyos ko po. Tayo daw ay hindi probinsya ng China. Hindi naman talaga eh. Ay, nako. Oo, pero wala na kasing kwenta yung mga sasabihin niya dito at medyo napahaba na itong video natin. It was supposed to be a 30-minute video pero napahaba na dahil talagang ibang klase. Triggered talaga tayo pagka nagsisinungaling to si Bongbong kasi alam mo, ang dali talagang i-debunk ni Bongbong kasi you can just go back to what they did to our country, yung tatay niya, and ano yung track record nila para magsalita siya ng ganyan. Alam niya kung papaano ang magbintang na ito'y magnanakaw dahil sila yung magnanakaw. History will tell you. History will tell you na ang Pilipinas during the time of his father is the darkest hour and time noong itong buong history ng Pilipinas. So, congratulations! Dapat talaga ito si Bongbong ay patawag sa TRICOM dahil sobrang fake news.
Mahilig mag-akusa ng walang pinanghahawakan. Kaya dapat ito ang iniimbestigahan, hindi yung vlogger. Vlogger din naman ito di ba? Sana marami kayong natutunan ngayong ngayong ating sessions. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. At sana mawala na itong mga hinayupak na ito sa pamahalaan para mabuhay na tayo ng maalwan. Ako po ay nagre-react lamang. Ito po ang aking personal na reaksyon sa mga pinagsasasabi nito ni Bongbong. Wala tayong ginagawang balita. Wala tayong hinahatid na peking balita. Tayo lamang po ay nagre-react according sa kanyang mga pinagsasasabi. At bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit. Sigurado gigil na naman sila dito. Again mga bossing, like and share. Para makarating sa lahat itong ating video, mag-subscribe po kayo at mag-hit ng notification bell at itong ating pambuburaut ay makarating sa lahat ng mga Pilipino para maintindihan nila anong klaseng mga pinuno ang meron tayo ngayon. Mabuhay kayo and I'll see you again next vlog.